Meron akong SRAM Guide T, quad piston brake levers and calipers dito. Ang problema, ganito na yung itsura niya. Medyo neglected. So, gusto ko sanang ayusin to. So, I'm gonna turn this to this. So, samahan nyo akong gawin to. Let's go! So una, bakit nga ba nangyari ito? Ang SRAM brake system kasi, lalo na yung mga 2022 models pababa, ay gumagamit pa ng DOT4 at DOT5.1 fluid. At itong fluid na ito ay chemically corrosive. So mabilis itong makasira ng pintura, certain plastic at balat kung hindi mo mahuhugasan agad. At dahil nga corrosive ito at pag naitambak mo ang preno mo at nag-leak ito, ang mangyayari masisira yung pintura niya. Kaya din yung mga bagong modelo ng SRAM brake system ngayon, mineral oil na rin ang gamit tulad ng mga Shimano. Hindi ko din naman alam sa SRAM kung bakit naisip nilang DOT ang gamitin. Ako nga, efficacent oil pero experiment lang naman yan. May video tayo dyan, panoodin nyo na lang, lalagay ko dyan sa cards. Okay, tara, tanggalin na natin ang pintura nito at gawin na natin ganito. Pero yung levers na lang yung ginawa ko kasi yung caliper okay pa naman, so hinayaan ko na lang muna ng ganyan. Anyway, pwede mo din nga palang gawin ito sa ibang parte ng bike mo, basta aluminum ito or steel. Hindi lang ito limited sa brake levers. Madalas nga ginagawa ito sa mga cranks at minsan sa buong batalya pa. Ano ba yung mga hakbang na ginawa ko? Una, dinismantle ko muna yung buong brake set. Depende sa brake set kung paano mo tatanggalin or i-dismantle ang mga parts na ito. Search nyo na lang sa YouTube or sa internet kung paano nyo i-dismantle yung sa inyo. Or kung ano pa mang bike parts yan. Mainam kasi na gawin ito para yung mga hindi mo kailangang pakinisin ay matanggal mo na, tulad ng mga plastic parts or yung mga bolts or yung mismong levers kung gusto mong manatili yung kulay niya, tanggalin mo na rin para hindi mo accidentally matamaan. Gawa ng marami kang process na gagawin dun sa part na tatanggalan mo ng pintura. Medyo tedious job ito lalo na sa mga brake set, gawa ng medyo messy lalo na kung DOT yung ginagamit niya kasi corrosive nga yan. Kaya tignan nyo, naka-gloves ako dyan. Sabi ko nga kanina hindi maganda sa balat yung DOT. Pero kung mineral oil naman ang gamit ng brake set mo, wala namang problema dyan. Ugaliin nyo din na pag magdi-dismantle kayo, picturean nyo din yung mismong part para alam nyo kung paano ibalik. At syempre, i-organize mo din yung mga tinanggal mong parts. Kasi pag nawala yan, kawawa ka. So, i-fast forward na natin itong mga parts na ito dahil dalawang brake levers yan na napakahirap i-dismantle. Konti na lang yung DOT na natira, no? Halatang nag-leak So yan, syempre tatanggalin ko yung levers kasi pananatiliin ko yung kulay niyan hindi ko siya pahikintabin. Itong clamp yan, tatanggalan ko din ng pintura yan. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So yan, natanggal na natin at na-dismantle na natin yung mga parts ng brake levers. Itong part na to, hindi naman talaga kailangan gawin pero ginawa ko na lang para masigurado. So tatakpan ko yung mga butas ng papel, lalo na yung mga parts na ayaw mong pasukan ng chemical. Gagamit kasi tayo ng chemical sa proseso na ito. Kaya nanigurado ko at tinakpan ko yung mga parts na ayokong malagyan ng chemical. So nilagyan ko ng papel at para ma-secure, tinape ko din yung ibang parts. Nilinis ko din yung pagkabit ng tape dahil may mga gusto akong part na maprotektahan at hindi maprotektahan ng chemicals. So yan yung naging itsura niya. At dahil natakpan na natin yung mga dapat takpan, pwede na tayo magsimula sa susunod nating hakbang. At gagamit tayo ng paint stripper. So maglilink ako niyan dyan sa baba para pag gusto nyong bumili, madali nyo nang ma-order. At dahil chemical nga ito, gumamit ako ng gloves para maprotektahan ang aking skin. At ang next na hakbang natin ay ipapahid na natin yung paint stripper dun sa mga parts na gusto natin tanggalan ng pintura. So ang ginawa ko, pinahidan ko muna yung isang side ng magkabilang levers. Pwede mo naman ang lagyan ng buo, pero ang sabi sa instruction, mas maganda kung segment by segment mo siyang ilalagay. So lahat ng parts na kailangan mong tanggalan ng pintura, lagyan mo ng paint stripper. So hinayaan ko muna ng mga 30 minutes at makikita mo na mag-aangatan yung pintura, so parang bumubula siya. So after ng 20 to 30 minutes, pwede mo nang i-scrape yung pintura gamit ang isang matigas na plastic or mga wire brush. Unti-unti mong makikita yung pinakabakal sa ilalim kasi nga natatanggal mo na yung mga pintura. Medyo messy itong process na ito pero ito yung pinakamas mabilis na paraan para tanggalin yung pintura Anyway, paalala ko lang ulit, gumamit kayo ng gloves pag gagamit kayo ng mga ganitong chemicals Hindi kasi talaga mainam sa balat yan. So ulitin mo lang yung proseso doon sa ibang parts na tatanggalan mo ng pintura hanggang sa malinis mo na siya ng todo. At ganito ang magiging itsura ng mga parts na pinaint stripper mo.
Kung titignan, halos natanggal na lahat ng pintura pero syempre may mga maiiwang blemishes dyan. Hindi talaga maiiwasang may matira. So ang gagawin natin dyan ay gagamit tayo ng wire wheel. Sa case ko yung wire wheel ko nakakabit sa isang mini rotary tool. Dremel yung brand ng rotary tool ko. Kung gusto mo niyan maglalagay ako ng link sa description. Yung mismong brand na gamit ko or mga mas budget friendly. Kung wala kang wire wheel or rotary tool, pwede ka naman gumamit ng maliit na steel brush pero medyo mas mahirap yung process pag ganun. Tsaka ang problema ng steel brush, mas malalaki yung bristle, so mas malalaki yung gouge na magagawa niya dun sa surface nung bike parts natin. Kaya mas okay talaga yung maliliit na wire wheels na katulad nito. Kasi mas pino yung pinaka bristles niya. Pag mas malalaki kasing bristles, kailangan mong lihain pa ng mas matindi yun sa susunod na hakbang. So yan na yung magiging itsura niya. Matatanggal mo yung mga blemishes. So tuloy lang ang process hanggang matanggal mo lahat ng mga blemishes dun sa mismong bike part mo. Kung mas matagal mo itong gagawin, mas magiging maganda yung finish. Pero ako hindi ko naman kailangan ng sobrang kintab. Gusto ko lang talagang magmukhang silver yung pinaka-levers ko. At yan ang magiging itsura niyan pag ginamitan mo siya ng wire wheel. So para siyang Iron Man suit Mark II na galing sa laban at hindi pa napipinturahan. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Gamit pa din ng rotary tool natin, meron ako ditong sandpaper disc na nakalagay sa attachment. Yan ang gagamitin nating pang sand nung mismong part natin. Nasa range ng 400 grit ito. Pwede kang gumamit ng mas mataas dyan, mga 500. So yan yung initial sanding process natin. Kung wala ka nung tool or sanding disc, pwede mong imano-mano yan ng liha. Which is gagawin ko din naman mamaya. Pero dahil meron ako ng rotary tool, para mas mabilis ang trabaho, ginamit ko na. Ang process kasi ng pagsasand, habang tumatagal, papino ng papino yung gagamitin mong sandpaper. So ganito ang magiging itsura niyan sa 400 grit na sandpaper. Mas makinis yan kung gagamit ka ng mas mataas. Actually, ang susunod na process dito, dapat gagamit ka ng mas pino, mga 800 grit, bago ka gumamit ng pang-finishing mo na sandpaper like 1,000 or mas pino pa. Pero dahil hindi naman mirror finish yung talagang gusto ko dito, gusto ko yung parang silver lang, rumekta na ako kagad sa 1,000 grit na sandpaper. Pero kung mas maraming step yung gagawin mo sa pagsasand, mas ma-achieve mo yung mirror-like finish. So yan, nag-cut lang ako ng maliit na piraso at sinimulan ko ng isand yung brake levers natin. Isa talaga sa mga tedious job ang pagsasand pero kailangan mo talaga ng matinding pasensya sa gawain na ito. Mas maganda sana kung meron ka nung tool para mas mabilis ang trabaho, kaso wala ako nung 1,000 grit na sanding disc. Kaya mano-mano tayo. So kuskus lang hanggang sa manakit yung kamay mo. Pero siguraduhin mong matatamaan mo lahat ng sulok ng bike part na kailangan mong pakintabin. So katagalan magiging ganyan na rin yung kamay mo. Kulay abo na din. Habang ginagawa mo ito, makikita mo na mawawala yung mga swirl marks o yung mga unang marks nung unang sanding process na ginawa mo. Sabi ko nga kanina, kung mas madaming step yung ginawa mo, mas matatanggal mo yung mga marks na yan. At mas magiging makintab yung finished product mo. At syempre lahat kailangan kiskisin. Syempre alam nga namang isang levers lang yung kiskisin mo. So yan yung magiging itsura niyan. Good enough for me kasi hindi naman talaga mirror finish yung talagang hinahabol ko dito. Yung tamang maging silver lang or para mga brush aluminum type. So after kong lihain, ginamitan ko na ulit ng Dremel with a buffing wheel. So ganito yung itsura ng mga attachment na yan. So may lalagay kang polishing compound, tapos ipapolish mo na yung gusto mong ipolish. Kung wala kang ganyan, pwede ka nang rumekta kagad sa metal polish at malinis na cloth. Gagawin ko rin naman yan mamaya. Mas okay talaga na meron kang polishing wheel kasi mas natatanggal niya yung mga mas maliliit na marks na galing sa sandpaper mo. At pagkatapos niyan, ginamitan ko siya ng metal polish para kumintab ng konti. So in-apply ko lang siya doon sa surface ng levers. Tapos pinunasan ko lang ng paulit-ulit hanggang sa kumintab siya. So pinalish ko lang siya ng pinalish. At pagkatapos niyan, binuo ko na yung levers at ito na ang ating resulta. So, na-achieve ko naman yung gusto kong mangyari. Sabi ko nga kanina, hindi naman mirror-like finish yung gusto ko. Gusto ko yung para medyo brush aluminum. So,
So nakuha natin yung medyo in between nun. Okay sa akin yung naging resulta. Though hindi lahat gusto yan. Actually, pwede mo pa rin namang i-repaint yan. Hindi mo lang dadaanan yung process nung paggamit ng 1000 grit na sandpaper. Primer ka na agad, tapos yung pintura na gusto mo, and then clear coat. Kung gusto mo lang namang i-repaint. Pero ako, nagustuhan ko yung resulta na nakuha ko. So sana meron kayong natutunan sa video natin na ito. Comment lang kayo sa baba kung meron kayong suggestions and questions, and mag-subscribe na rin kayo. Huwag niyong kakalimutan yan, lalo na kung hindi ka pa nakasubscribe. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam! Bading!